Pareho may bagsik ang dala ng mga yon. Ang daming Matindi. sinira po na Oo. kalsada, mga tulay at iba pang infrastruktura. Kaya nasa linya po natin si Secretary Manuel Bonoan ng Department of Public Works and Highways, DPWH. Secretary, magandang umaga. Salamat po sa agang gising ninyo, Secretary. Magandang umaga, Weng. Weng. Salamat. Magandang umaga Salamat. sa ating mga taga-subaybay. Oo, may nakita ako sa NDRRMC na report nila, abot daw ata yung mga damage to infrastructure. Yes. Ang grand total ay nasa 852. Ewan ko kung tama ho tayo ng datos. Yan din bang nailista ho ng DPWH sa mga infrastruktura na damage ng bagyo? Nung dalawa, Sir, Leon at saka Christine. Samahin na natin. Well, including siguro yan yung mga unpassable during yung kwan ni Christine at saka itong Leon. I think we have recorded actually more than 96 yata na unpassable roads during yung Christine at saka itong Leon. But I think nakuha naman natin, lalong-lalo yung unpassable roads nung sa Christine, nakumpuni na natin halos karamihan. What remains to be dito sa ginagawa namin sa DPWH now, I think we now have only about 7 road sections na hindi pa passable at this time kasi may mga roads na naman na nag-close dito sa may Cordillera because of some landslides. At saka yung mga Tulay. dalawa yata sa tulay na nasira, no? Tatlo yata yung tulay na nasira. Isa sa Camarines Sur at saka dalawa dito sa may Batangas. So yun ang ginagawa namin ang paraan muna para magkaroon ng temporary connection o access. Linawin ko lang, Secretary, 7 yung hindi pa nadadaanan ngayon at kinukumpuni pa po ng DPWH, tapos may 3 tulay. Yes, that's correct. Okay. That's correct. Kasi dito sa Cordillera, yung mga landslides medyo malalaki. Oo nga po eh. Ano ba yung una, yung bang mga daan dyan sa Cordillera area, Baguio area, na madalas pong i-landslide, ano talagang pangmatagalang plano natin do, Secretary? Kasi una, pag madalas na nalalandslide, siyempre humuhuna, mas lalo pong nagiging delikado sa mga motorista at mga passengers, hindi po ba? Plus, abala po sa ekonomiya. Yeah. Diba? Ano po yung pangmatagalang plano ng gobyerno sa ganong sitwasyon? Well, we're looking at actually possible yung mga slope protection works that pwede namin gawin, and there are some areas na sinasabi nga namin pwede na yata natin i-tunnel yung mga areas na po pwede. But it will take some time actually to introduce yung kind of technology dito sa Pilipinas. Kasi kailangan natin yung mga equipment and resources actually to do that. So in the meantime, tinitingnan lang namin yung mga areas na are now prone to landslides. Kaya dapat yun ang kukumpunihin namin kaagad. I think we have to understand na yung over the years, actually nag-loosen na yung mga soils slopes because of marami na yung vegetation na nawala na o yung mga puno ng kahoy. Yes. Kaya that's exacerbated actually the situations dun sa lalong-lalo sa mga mountainous areas. Ito yung nangyari sa sa Batangas, sa Lemery, sa Laurel. It's not actually the flooding that damaged actually yung it's actually the landslide actually yung nagkaroon tayo ng mga casualties. So I think these are the things that we are trying to look into actually, and in coordination with DNR, of course. Yung pong nabanggit nyo kanina na 96, ito yung mga national road na passable na ngayon, Secretary? Parang mabilis ginawa ang pagpaparepair ho doon. Wala pa ho doon na dapat gawin natin ang pangmatagalan na talaga na pagpapagawa o kailangan isarahan muna at ayusin para yung binabanggit ng partner ko talagang pangmatagalan na, solusyon na talaga. Secretary, kesa mabilis na ginawa, pagsasaayos, baka naman maulit na naman pag tayo'y ulanin o bagyuhin. Well, let me put this way, Weng. Actually, yung 96 yata, karamihan nung kasagsagan ng Christine at saka Christine, lalo na sa Christine. It's actually mostly yung flooded areas kasi. Now, nag-subside naman, nung nag-subside yung
tubig baha. I think what we did actually is just to clear out yung mga debris at yung mga naputol na kahoy at saka yung mga putik, yung mga gano'n ang namin. So it was not actually more of the damaged pavement but actually yung flooding lang. Flooding, oo. But of course there were several road sections na eroded din yung pavement. So I think nag-ano lang kami for let's say 1 lane muna and then we're trying now to restore actually yung full carriageway para Opo. madaanan na ng 2 lanes. Yung mga ganun. Meron tayong nakita, di ba, Secretary, na I think after Christine yun, parang tulay siya na nauka po yung kalahati. Oh, tapos wala kang makitang Hindi ko alam kung saan pong banda Oo. yun. Basta Bicol area yata yun, Weng, eh. The Waras Bridge. Waras Bridge. Oh, ito Ano yung- pong ginawa doon ngayon ng DPWS? Nadadaanan pa ba yung kahit isang section nun o wala na talaga? Wala na talaga yun. For safety reasons, hindi na namin pinadaanan. But that bridge actually is due for replacement actually. Hindi kasi Medyo nauna. Naunahan ka ng bagyo. Oo. Naunahan kami ni Christine na i-demolish actually. I-demolish namin talaga yun. ganon. So ngayon, saan po ilalagay yung kapalit? Ngayon, I think it was actually planned actually to be replaced sana anytime soon dahil may pundo na naman kami doon na nakaraan. And we're just about to replace it actually. Ito ba yung bridge partner na tinutukoy Correct. nyo rin? Yung parang tingin ng mga kababayan natin, bakit walang bakal to? Yeah, parang semento lang. Oo. Parang itsura niya, parang biskwit na kinagat mo. Oo, Hindi totoo ba? yan. Oo. Bakit Parang ang ganun? nipis, Secretary. Ito yung local bridge ito and this is actually more than 30 years old na yata yung bridge na yan. Lumang-luma Actually, na. undergone its lifespan eh. Luma So- na pala That's yun. why it was ready for replacement. Actually. So papalitan siya, i-demolish on the same exact area. Doon din po ilalagay yung kapalit. Yes. Paano po And yung- In the meantime, saan po dadaan yung mga taga in the roon? meantime, maglalagay ho kami ng temporary bridge muna para meron sila madaanan. Yung mga ganong klaseng bridge, gaano katagal bago itayo o matapos o makonstruct? Well, it may not short span bridge na yan. It may not take more than a year actually to do it. But, Pero Secretary, doon sa ngayon, habang hindi pa po nagagawa yung tulay na yan, yung na parang kinagat-ngat sabi ni Weng, saan po dumadaan yung mga tao dyan sa lugar? sa baba lang muna, Weng, at sa baba lang muna, na humupa na naman yung tubig baha dun sa baba. In the meantime that we are actually trying to find some materials actually na yung for the temporary bridge na ilalagay namin dyan. Ilog po ba yung ibaba nun? Parang ilog ata yun May ilog naman. May ilog kaya. Oh, so kailangan po ba nilang magbangka o lakarin lang kasi mababaw yung ilog? Mababaw na yung ilog. So, yun ang pwede na daanan muna. Pero dapat maingat din tayo doon, Secretary, kasi Tsaka mamaya ano? baka umulan, di ba? Yun na nga Secretary, eh. paano po yung mga produkto? Yung biyahe ng mga produkto tinatawid din sa ilog. Baka Tapos sasaluhin sa kabilang side, ganon. Hindi, okay lang. Possible na panyata doon sa magkabila naman. Kaya lang, Aha. Baka may- yung regular na daan yung binadaanan nila. So, Okay. ganun din ang gagawin namin dito sa mga nasirang tulay dito sa Laurel, sa Concilio. Tinitignan din namin, baka ako maglagay lang muna kami ng tubular bridges para dumalo yung tubig sa baba. Tapos tatabunan namin ng lupa sa itaas para makadaan lang yung mga sasakyan. So, yun lang muna for temporary structures para makadaan. Balikan ko lang po yung 7 na road sections na hanggang ngayon ay hindi pa po nadaraanan at sira pa. Saan po mga lugar ito, Secretary? I think na merong ngayon may 2 yata sa Batanes, may 3 dito sa Cordillera at pa-isa-isa doon sa ay 2 rin yata, 2 ngayon dito sa may Batangas. Meron at saka isa sa Camarines Sur, no, yung sa Waras Bridge. Mga national road to lahat, Secretary? National secondary lahat, national secondary.
National Secondary. Ito pala. National Secondary. Kasi yung national primary natin is actually yung Daang Maharlika. Oo. Oo. Daang Maharlika, which has been rendered passable naman. Oo. Although nung kasagsagan ng bagyo, Secretary, Ay, hindi oo. rin madaanan yun. Oo. Parang Dalaga, valley yata lalo yun eh. na. Oo. Oo. Tanaga, because of the river basin. Yung pong mga, kasi marami din hong mga malilit na tulay, kahit mga malilit na mga bridge, yun, tama, at saka mga daan, kanino ho ba pwede idulog ho yun? Na-repair din ho ba yun ng DPWH? O local. O For lokal? national secondary sa amin. National secondary sa amin. Paano ba yung Pero yung nalaman mga- national secondary yung Oo, daan tsaka na yun? national primary. Oo. Meron no kaming it has been officially categorized actually. Na So, ano yung delineation of local roads and national roads. at alam na yun ng mga LGUs kung alin ang kanilang Yes, jurisdiction oo. at sa DPWH. Sana kinukulayan nyo yan para alam na ng taong bayan. Ito, pinondohan to ng DPWH. Kaya dapat may instead na pangalan ng mga politiko, Oo. DPWH Yung ang nakalagay. Oo, para madali Pero- lang ba? Oo, correct. Hindi yung nag-aantay na Pero- lahat eh. Sino ba magre-repair And nito? then, Di ba? pero during this, yung mga calamities na ganito, I think ang protocol namin is kung pwede yung mga lifelines namin uunahin namin, and then kung kailangan ng local government ng Yes. ayuda Mm-mm. galing sa amin, then we help them actually. We are helping actually yung mga local government. Oo. Opo, teka. Actually na-accompany yung mga Yung- local roads din nila. Yung timetable lang, Secretary, para matapos ang mga repairs na ito at saka yung rehabilitation, natanong ko po yan kasi ang pangamba ko, baka dumating na naman ang bagyo, Oo. abutan na naman Kaya tayo, naman hindi pa tayo. natatapos, sira na lang ulit. Sisihan na naman. Oo. Oo nga eh. Well, we are doing our best, Weng, actually. Baka naman kako pwede natin pakiusapan muna yung pag-asa Oo. na wag naman nila magpadating na medyo malalakas na ulan. Secretary, kung pwede lang, di ba lahat tayo nagdasal na din sa pag-asa eh. Para bang yung joke-joke ng ilan. Sabi, nakatutok ang pag-asa, bakit nakapasok pa rin? Hindi naharang yung bagyo. Pero seriously, Kaya Secretary. Joke lang yun. Kaya- Joke lang. Oo. Kagaya ng Christine kasi we were not expecting actually this kind of Yes. a downpour actually, especially in dito sa Bicol region. Yes. And hindi naman tumaan ng diretso yung Christine sa Bicol, but Opo. then yung amount of rain that has poured is actually unprecedented actually for the first time sa kanila for many years. Kaya And it exacerbated the situation kasi yung area is the Bicol River. Ang basin niya is actually Camarines Sur. Yes, opo. Yun ang basin niya. So even yung mga tubig galing sa Mayon Volcano pumupunta doon. Tsaka dapat matukoy na natin, ano ba talaga ang dahilan kung bakit bumaba sa mga hindi dapat na binabaha ng mga lugar? Ibig sabihin, Yung nabanggit nyo, Basin, kayo Camarines. sa DPWH, sa papag-aralan niyo po yung dahilan, Secretary? Alam Talaga, naman natin, environmental ba basin to? actually. Bukod doon, environmental ba problema natin? Ibig sabihin yung kakulangan na ng pagkakalbo ng ating mga kagubatan? O kulang Exactly. talaga tayo sa infrastruktura? Well, infrastructure is just a part of the solution, but I think sabi nga ni Presidente, it has to be addressed actually integrated and holistically done because yung maraming issues it's actually yung environmental issues that hindi na natin napigilan yung mga pagkalbo natin mga bundok, tapos erosion has been continuously coming down, napupuna yung mga rivers natin. I think nung assumed actually yung the department napansin ko na actually the riverbeds are too shallow now. Yun, hindi na dredge. Napakababa. And any downpour na ganyan o maapaw. Notwithstanding na maraming ginagawa din ng mga revetment walls. But Kanino at the pong same time, responsibilidad yung pag-dredge na pagpapalalim ng ating mga ilog? well, for the major rivers, ang DPWH. But I think yung mga small rivers at saka sa local government naman sana. Isa pang napuna ko, Secretary, na lumabas na problema, di ba, Weng? Katulad po ng Cagayan, Bicol area. Matagal nang walang ulan, 1 linggo na mahigit. Pero may baha pa rin na lugar kasi wala pong drainage na Yun. tutuluyan yung tubig. So, naghihintay na lang yung mga residente ng mainit na panahon para matuyo yung kanilang lugar.
Exactly. Pati sementeryo, nadamay na rin wala pong drainage, Walang Secretary. lagusan, Tama ang ba yung baha. ganon? Kaya ngayon yan ang mga kwa natin. Well, ito na yung mga sabi natin. It's actually environmental issues, social issues, land use issues, yung mga unfortunately, it came too late. I mean, it's a little late actually to Yes. kagaya niyan because of increase in population, economic activities. Now we are just trying to look at actually sa amin, sa department, we are now trying to look for yung mga engineering solutions to mitigate. But I think to mitigate the flooding, I don't think that I will not be very kwan na sasabihin, ma-eradicate natin na totally yung flooding in the areas, but we can mitigate. Yes, at least But, hindi ganyang kalala, Secretary. Yes, of course. Pagtulong-tulungan lang sana natin, kagaya na naman dito sa Metro Manila, pagka sinabi nating bumaha ang Metro Manila because nasasarahan yung drainage because of basura. Yes. At saka yung watershed din naman sa Sierra Madre, Calvo na rin, yung mga ganun. Yes. So, Opo. sabi nga ni Presidente, I think it has to be undertaken wholesome, yung ano na, Holistically. integrated, holistically. So, Okay. anyway, yung gagawin namin, yun ang ano namin. Sa Bicol area kasi, I think the President directed the department to revisit actually yung Bicol River Basin Development Program Opo. to focus on the flood control this time. Yun, maganda yun. Okay. Alright. Kapala, gaano karami ang damage na natin? Bilyones ba ito? Sa Abutin ba ito? infra, Oo, magkano lahat. po? We're just trying to yung initial submission nila all over the regions na affected. I think mga 1.6 billion now, but I said i-kwan lang ninyo ito, maybe these are just estimates. Opo. Okay. So I think it has to be revalidated officially because before we submit it to The President. NDRRMC for the calamity Okay. funds. Secretary, maraming Thank you, salamat po sa Secretary. maagang gising ha. Thank Salamat. you. Salamat. Thank you, sir. Thank you. Good luck po, Secretary. At magandang umaga po sa Good ating morning lahat. po. Secretary Manuel Bonoan ng Department of Public Works and Highways.